Nilinaw ng prosecution panel na hindi nabubura ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang alegasyon ng katiwalian o maling paggamit ng pondo ng bayan laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Hinamon ng panel of prosecutors ang defense team ni Vice President Sara Duterte na patunayan sa taong bayan na naggamit ng pangalawang pangulo ng tama ang pondo ng bayan. Sa kabila ito ng lumabas sa unmodified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tinutukoy na unmodified opinion ang pagiging maayos na pagkakapresenta ng financial statement ng isang ahensya. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng audit findings o pananagutan sa mga partikular na transaksyon. Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron po hinaharap na mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron po nga unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Inaasahang tatalakayin na ang Article 1 ng Articles of Impeachment na confidential funds sa Miyerkules kapag natapos na ang pagtalakay sa Article 4 na threat sa Martes. Kabilang sa mga ilalakad na ebidensya ay ang liquidation findings sa Commission on Audit sa umano'y confidential funds misuse ni Vice President Duterte. Matatandaang naglabas ang Notice of Disallowance ng COA nitong Marso kung saan umabot sa 448 million pesos ang kabuuang halagang kailangang isauli ni Vice President Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga dapat isauli ang tatlong cash advance na tig 125 million pesos para sa confidential expenses noong 2023 na may kabuuang halaga na 375 million pesos at 73 million pesos disallowance noong 2022. Pera ng taong bayan ito Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama. Susuriin din sa paglilitis ang acknowledgement receipts na may pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, Coco Villamin at Irene Tan. Inaasahang ipipresenta ang PSA report sa mga nasabing pangalan. Posible ring ipatawag ang dati umanong aide at bagman ng pangalawang Pangulo na si Ramil Madriaga. Matatanda ang sinabi ni Madriaga sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice na ginastos umano ang 125 million pesos confidential funds ng OVP sa loob lamang ng 18 oras. 31 days ang nakalaang araw para sa Article 1 ng impeachment trial. Kung sakaling sapat na ang bigat na ebidensya patungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ayon sa prosecution, maaari nang i-waive o mabawasan ang mga tetestigo. Vel Custodio para sa Bayan.